Ah, madalas kong sabihin, kahit 30 minutes lang, pwede na, and 3 hours, pwede na yun mga kapatid. Magandang umaga sa inyo. Lahat po ba'y masaya sa umagang ito? Amen. It's my first time here. At nabanggit kanina ni Pastor Ed, nagkaroon ng ilang mga pangyayari sa aming home church, kaya napilitan akong bumuwi agad ng mabilis. Tinapos ko lang yung event nung September sa Bulihan. After nun, muwi na ako. At hindi na ako nakaabot sa inyong Thanksgiving. Kaya nung magsama kami nila Pastor Ed sa room namin doon sa Libmanan, sa fellowship, ako na ang nagsabi na hindi man ako i-invite, siguro ito yung pagkakataon na makabayad nga ng utang sa inyo. At my way of saying na I would love to be here at makapaglingkod din sa mga kapatid ko sa lugar na ito. Praise God. And by name, hindi ko kayo lahat kilala by name, pero at least majority sa inyo ay matagal ko nang marami pa yata kamag-anak ko dito. No? Mga relatives din ay meron. So, praise God. So, umagang ito, mga kapatid, gusto ko lang mag-iwan ng encouragement at dalangin kong ito ay maging blessing sa ating mga buhay. Naintindihan ko na mayroong ministerial meeting mamaya. So, I think gamit lang ako ng mga 1 hour and mahigit ng kaunti para i-deliver sa inyo ang isang kaisipan na gusto kong puntahan natin sa John chapter 8. Very familiar verses to. Mga kapatid, siya nga pala, bago ko malimutan, I would like to thank pasalamatan kayo una sa dalangin, sa suporta, at nakarating din sa amin ang inyong ambag, tulong, financial, para sa mga hospital bills ni Sister Arlene. Hindi man masyadong close sa inyo, Sister Arlene, dahil, sister na yan, napakatahimik lang. Pag nasa Jabes, tahimik lang yan. Hindi siya open masyadong chika-chika. Napakatahimik na babae. Introvert at very private na person. Salamat sa inyong prayers dahil naging mabuti, successful ang operation. December pa lang mga kapatid, in-encourage na namin siya ni Pastor John, ni Sister Joy na magpa-opera. Pero nireject niya yung invitation na yon, nadalhin siya sa hospital. So in short, lumala yung kanya condition after 3 months. So by end of March, na-convince ko na siya. Pero by that time talaga napakalala na ng situation niya. Nasa edge na siya ng life niya, butot balat na, at talagang hindi na maganda ang kanyang kalagayan. Ino-honor ko lang yung kagustuhan niya dahil katawan niya yun. So I respected her decisions na lang. Kahit pwede ko siyang ikaladka rin sa ospital. Pero that would add stress sa kanya. Kaya in-honor ko yung kanyang pinili. At akala ko talaga mga kapatid ay kukunin na siya ng Panginoon. To give you an idea kung anong klaseng tumor yung dumapo sa left breast niya. Halos makita, pumutok na yung sugat. By end of March, bago dalhin sa Tacloban, nakita namin yung sugat. Halos makita na yung kanyang ribs dahil bumuka na yung tumor. After ng operation, kinaumagahan, pumasyal yung doktor, syempre, sa room namin. Tinanong ko siya, Doc, gaano kabigat yung malaking tumor? About 5 to 7 kilos. Imagine. Actually, like ko sinasabi, may mga ilang details na hindi ko na pwedeng ikwento. Pero ayaw ni Sister Arlene ikwento. Pero ang aking puso nagsasabi, kung hindi ko iti-testify, hindi maintindihan ng mga tao kung gaanong kalaking ginawa ng Diyos sa buhay niya. At dapat i-testify yun mga kapatid. Amen? Ipahayag na ang Diyos ay mabuti tapat, iniingatan ng buhay natin,
At siya ay laging on time. Sabi ng doktor, nasa edge na siya ng life niya. At yung tumor na yun na ganun kalaki is siguro parang first time nilang nakita that big. At yung specimen na yon, pagkatanggal sa kanya, immediately, pinabili ako ng malaking lagayan and then dalhin sa kung saan para mapag-aralan. Bago pa operation, hindi na siya binayopsy mga kapatid. CT scan lang ay naging sapat na para makapag-decide ng mga doktor, makita nila na yung bukol ay hindi naman kumalat. Thank God dahil hindi siya kumalat sa mga nodes, nasa isang area lang siya. At ang mabuti pa nun mga kapatid, gano'n mang kalaki yung tumor na yon ay nung una akala namin hindi maisasara yung sugat dahil malaki. Ayun ang unang iniisip ng doktor. Matanggal natin yan dahil nanganganib na ang buhay ng asawa mo. And then, saka na natin isipin kung paano tatakpan yung malaking sugat. Pero after the operation, mga around 8:30 na ng gabi, naghintay ako dun sa door sa operating room. Kinumusta ko yung doktor, yung pinaka-senior na siguro may around 60 na siya. Sabi niya, salamat na lang dahil kahit gaano kalaki yung tumor, ay naisara yung sugat niya. So, purihin ng Diyos dahil wala na kaming problema talaga. Yung pinangangambahan din namin, inalis na rin ng Panginoon. Yung tahi niya mula dito sa ilalim, dito sa, yung gano'n na lang. Praise God. Kahit nung una nagwo-worry kami, paano isasara yung malaking sugat. Thank God. Isa sa pinakamahirap, hindi lang yung kalagayan niya. Pagkatapos ng operation, lumalakas na siya unti-unti. Salamat sa Panginoon. Nagtatrabaho na nga ngayon, mga kapatid. Online job naman. Upo lang siya sa table, lakad-lakad, ganun lang naman. So naka-work na siya about 2 weeks na rin siguro. Ang bilis din niya naka-recover at yung kanyang weight mabilis din tumaas dahil wala namang bawal na pagkain sa kanya. Sabi lang doktor, kain lang. Basta kain, kahit ano, pwede. And then, isa sa pinakamabigat, no, half ng struggle namin ay yung malaking bill, about $500,000. Mga kapatid, wala kaming ganong kalaking perang pagkukunan. But right there, ang Diyos ay may ginawang special at sa mga tulong ninyo at iba pang mga pagkakataon na napatunayan natin sa panahon ng ating mga pangailangan, ang Diyos ay may pamamaraan. Amen. At ang Diyos ay hindi nagkulang, hindi siya, akala ko nga mga kapatid, maghahanap ako, para ilabas lang yung asawa ko, maghahanap ako ng lote na maisasanla. Yung mga gano'n, kasi nang kailangan nila, may deposit. At promissory note, pero kailangan ng titulo ng lote para makalabas kami. Sabi ko, ibig sabihin, hanggat hindi makumpleto o walang anong tawag niyan? Assurance na di ba? Ay collateral yon, walang collateral, ay walang hindi kami makakalabas. Ay, pasensya na po. Sabi ko, magbubuhay hari reyna kami sa air-conditioned na private room. But thank God, so after yung Lunes na dapat ay lalabas na kami, tumagal lang kami ng mga 5 days. Ang weird, talagang ang weird weird in a way, in a good sense, no? Ang weird gumawa ng Diyos in a good sense, mga kapatid. Dahil kung kailan day off ang accounting, kung kailan holiday ang accounting, saka ginawa ng paraan ng Panginoon, makalabas kami. Isipin nyo, kung hahagilapin pa yung mga tao doon sa accounting, tinawagan at kung saan-saan. Pero yun ang paraan ng Diyos wala akong magagawa. No? Kung kailan malaking problema, ay nakita natin ang gawa ng Panginoon ay naroon. Praise God. So yun ay napakalaking bagay na gawa ng Panginoon, kaya pinagpapasalamat ko. At maging yung pagmamalasakit, panalangin at suportang pinansyal na karating sa amin. Salamat po. Purihin ng Panginoon. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Praise God. So, punta tayo sa ating paksa sa umagang ito. Papamagatan ko ang maliit na encouragement or I would say sermon this morning about truth. Ang katotohanan. Pero since
Very common ang word sa atin. Siguro medyo i-expand ko ng konti. The nature of truth. We can read John, chapter 8. Sa verse 31, medyo mahaba lang mga kapatid, pero let's read. Kahit dalawang verse, basahin natin. 31 and 32, I think okay na rin, ito na lang. So sabi ni Jesus dito, sabi ng verse 31, Jesus was saying to those Jews who had believed Him, "If you continue in my word, then you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free." And Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Can we say amen to His word? Amen. Okay. So magang ito ang aking kaisipan na gustong i-deliver sa inyo. Sa tulong ng Panginoon ay pag-usapan natin ng the nature of truth. Ito ay pag-aaral na aming ginawa sa aming church, sa aming home church. At kapag tayo mga kapatid ay nag-sharing, kwentuhan, nag-usap-usap about the truth, napakarami nating pwedeng makita at mabuo ng mga idea. Lalo pa, very familiar sa atin, even this very verse, no, yung verse 32, very familiar tayo na pag ating makilala, malaman ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Minsan, nag-sharing kami ni Pastor Benji, na-share niya ang kaisipan na ang katotohanan minsan ay nagiging subjective. Dahil kung ano yung alam ng tao sa kanyang sarili na katotohanan, yun ang ipinagpapalagay niyang totoo at katotohanan. Na minsan, nalilimitahan sa scope, sa lawak ng kanyang unawa, karunungan, and by the means na rin ng mga institutions na pwedeng mag-develop, mag-hone, mag-produce ng kaisipan para makabuo tayo, mag-come up tayo sa idea about kung ano ang katotohanan. And in fact, alam natin, kaya nga maraming relihiyon because everyone speaks, they have their portion of truth. At karapatan nila yun, mga kapatid. Huwag natin pigilin. Hindi ako tatakbo sa ganong kaisipan para i-declare sa inyo kung ano ang totoo at katotohanan. But instead, ang titingnan natin ay ang nature ng truth. Nakita kong mahalaga ito dahil nagkakaroon tayo ng, kung nakikilala natin o may idea tayo sa kalikasan ng katotohanan, magkakasundo tayo sa kaisipan na walang ibang totoo kundi ang Diyos lamang. At ang kaniyang salita, of course. From which, the Word of God, kung saan pwede tayong mag-come up ng our own truths. Depende sa kung anong paksa, depende sa kung anong kaisipan. Our own version of understanding. However, truth remains truth. Regardless kung paano natin ito ini-interpret. Medyo marami ito mga kapatid, pero i-direct ko na lang, And I think, magiging malaking bagay ito, makatulong talaga sa atin. Una, ang katotohanan na ating nabasa rito, you will know the truth and the truth will set you free. First of all, sa context ng ating dalawang talata na ating binasa, mayroong conditional. Conditional ang truth na ito in a sense na there's a need of abiding. Sabi ng verse 31, kausap ng Panginoon itong mga followers, those who had believed Him,
So, ang kausap niya ay hindi lang yung 12 disciples. Kausap niya ay may iba pa na mga followers, believers. At sabi rito, if you continue, sabi ni Jesus, in my word. It's a conditional na mayroong nire-require ng Panginoon na kung kayo ng mga sumasampalataya, sabi niya, if you continue, if you abide, if you continue in my word or teaching, then, isa ito sa mag-identify, magpapakita na kayo nga ay aking mga alagad. So, in simple words, kapag ang tao ay hindi nakapagpatuloy na maging alagad o hindi makapagpatuloy sa pananatili sa mga aral ng Panginoon, then hindi siya tunay na alagad ni Kristo, di ba? Maaaring siya ay na-derail dahil may mas maganda sa tabi, may mas maganda mangaral, magaling magturo. Naiiniwan niya ang Panginoon. Conditional yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, if you continue, if you abide, if you remain in my teaching. Kasi hindi naman nababaguhin ng Panginoon yung aral niya, di ba? Para lang i-win over muli ang mga tao. O sige, para kayo ay sumama ulit sa akin. I-adjust natin yung teaching ko. Medyo gagaanan natin ng konti. Hindi eh. Sabi lang ng Panginoon, nagsabi yung mga alagad sa Kanya, Lord, umalis sila. Ay, yung hindi itinanim ng Ama, mabubuno talaga. Hindi naman na binago ng Panginoon yung Kanyang teaching. Pero there's still a reason bakit nire-require ng Panginoon na mag-abide, mag-continue to remain sa Kanyang mga aral. Mga kapatid, na-realize ko na at first glance, hindi pala agad-agad naiintindihan ng tao ang katotohanan until such time na siya ay magtagal sa isang, sabihin natin, sa isang fellowship, sa isang gawain. Dahil pwedeng yung unang dalo niya, yung unang upo niya sa upuan at pakikinig, maaaring mag-spark, maaaring magkaroon na mabuhay yung interest at magkaroon ng mas maraming mapukaw ang isipan para mag-observe, makinig, etc. But the only way to know the truth is, ibabalik natin dun sa sinabi ni Jesus, if you continue in my word, you will be a true disciple, you are indeed a true disciples, and, karugtong yun mga kapatid, wag natin ihiwala yun, and, conjunction yan and you will know the truth. So mayroong mahalagang dahilan kung bakit ang mga tao ini-encourage. Pag may problema ka, may suliranin, o meron kang katanungan, just stay. And then eventually, habang ikaw ay nagpapatuloy, nagpapasakop, nakikinig, nananalangin, humihingi ng gabay ng Panginoon, then eventually, you will know the truth. Pero kung uupo ka dyan, pagkatapos mag-conclude ka na, ay, ayoko na, hindi ito totoo. You will never know. You have to stay for a while. Amen. And then you will know the truth. But knowing the truth, yun na ba yun? Sapat na ba yun? Mayroong effect, mayroong resulta, mayroong influence, mayroong dakilang bagay na ginagawa ang katotohanan kapag ang katotohanan ay dumating sa buhay ng tao. At ang pinaka-basic, simple word na ginamit ng Panginoon and yet so profound, sabi ni Jesus, and this truth will set you free. Ito yung masabi natin na parang mahalagang resulta na kapag ang katotohanan ay nakilala na ng tao, nalaman, tinanggap ng tao, ito yung magpapalaya sa kanya. So yun ang context ng talata na ito nating binasa. But to understand the nature of truth, we have to consider a few things. 10 punto lang mga kapatid, pagkakasyahin ko. Medyo marami. Una, ang katotohanan
ay hindi nag-originate sa atin. Truth originates with God. Meaning, there's only one source of truth. Walang maraming source ng truth. Kapag tayo ay naka-encounter ng ibang mga preacher, mga ngaral, di ba? Sabi natin, ay, mas maganda, mas malalim ang revelation niya. Kaya yung iba, hinihiwalay na yung church. Mas malalim ang pastor ko ngayon. Parang yung mga rebelde noon sa Bulihan, nung binata pa ako bago ako ikasal. Brother Eli, pastor, parang hindi na nangangaral ng mensahe. Si Pastor Franco daw, hindi na nangangaral ng mensahe. Sabi niya, nagbabasa pa kaya ng mensahe si Pastor Franco? Ay, ang Brother Franco nga ang tawag niya, kay Brother Franco. Sabi ko, sis, hindi mo alam. Mula pa nung maliliit kami ang kasama ng tatay namin, alam namin kung paano magbabad sa Biblia at sa mensahe ang ating mahal na pastor. Ayan, kasi ganito yan. So, nakadiscover sila ng mas malalalim na mga aral. At na-attract sila doon sa malalalim na mga aral. Pero alam nyo, during those years ng trouble ang Bulihan Church dahil sa mga sisters na mga nagrebelde, may isang sister na nagkaroon ng dream. At sa dream niya, itong pastor na kanilang pinuntahan, anyway, kinuha ng Panginoon na yung pastor, wala na ngayon yun. Hindi ko lang alam kung nasa kaluwalhatian. Pero wala na siya. Ang dala ay 2 souls. Nakita sa dream na yung pastor na to ay merong 2 malaking kawa na niluluto. At yung kawa ay punong-puno ng, alam niyo yung amoy ng kaning baboy na niluluto. Ganon. Kawa. Just to make a point na minsan akala natin yung malalalim na mga pagtuturo at pangangaral ay akala natin nag-originate sa ating Panginoong Diyos. Mukha lang malalim dahil siguro galing sa kalaliman. Diba? Nai-impress yung mga tao kapag ang lalalim ng mga jargons ng mga terms and tawag ng iba ay message theologies. Na-impress sila. At mga kapatid, kahit ano pang pamaraan ng gawin ng tao, truth originates with God. Hindi tayo makakapag-invent ng bagong katotohanan. The Word of God remains true at kung aalamin at kikilalanin natin ang katotohanan, ang pinakaunang magandang isipin natin kung mayroong sasabihin ng tao na sinasabi niyang totoo, it should originate with God. Hindi kung saan-saan dinampot. Baka sa email lang nakuha. Baka sa internet, sabi pa ng isang preacher, hindi ko ginugugol ang aking mga preaching. Google. Sabi niya, ginugugol ko sa panalangin, pero hindi kay Google. Siyempre, ba, AI na, pati sermon, dumadaan na sa AI. Siyempre, yung AI naman, maggagawa ng outline. As if like, ganun lang kadali mangaral, magturo at bumuo ng outlines para mangaral. But we know for sure, mga kapatid, ang mga tinawag ng Diyos ay merong direct inspiration na tinatanggap mula sa luklukan ng Panginoon. Amen? Dahil ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi nanggagaling sa headquarters kung saan-saan man. It comes from God. At ang Diyos ang nagpapadala ng inspiration, ng revelation, ng Word of God. At kung ang mga katotohanan ito ay dalihin na sa mga tao by a mighty, inspired preaching of the Word of God, then ang mga tao ay makakalaya. Meron itong mabuting epekto sa buhay nila. Makikinabang sila dahil ang katotohanan ito ay galing sa luklukan ng Diyos. And we understand that's why we are not denomination. Hindi ba? Dahil ang understanding ng Word of God ay hindi galing sa tao, hindi ito ipinapadala. Kasi mga kapatid, para magkaroon kayo ng idea sa denomination, kapag mayroon talagang sistema, mula sa isang headquarters, ipinapadala yan. Naka-layout na yan ng mga ituturo nila. Minsan for the whole year, o kaya naman by seasonal, papadala yan sa kanila. At yung mga pastor na nasa ilalim ng ganong sistema,
wala silang kalayaang i-discover pang mas magagandang mga revelations sa Word of God or understanding the Word of God dahil nakakulong sila sa system na yon. The moment na hindi nila ipangaral yon at mangaral sila ng iba sa ipinadala sa kanila, delikado. Madedemote sila or tanggal sa trabaho. Kasi profession sa kanila ang pangangaral. Ang trabahong ito ay profession sa kanila. Kung ito ay profession sa atin, ito ay divine profession. Hindi tao ang nagtalaga, ang Diyos ang nagtatalaga, mga kapatid. So we can read, maraming talata ito, mga kapatid. Psalms 25 verse 5, "Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation, for you I wait all the day." Psalms 86 verse 11, "Teach me your way, Lord, I walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Amen. Isaiah 65 verse 16. Sa NASB version, sabi ng Isaiah 65 verse 16, "Because the one who blessed on the earth will be blessed by the God of truth." Can you see it, mga kapatid, na dinescribe ni Isaiah, He is the God of truth. Ang Diyos ng katotohanan. Sabi ni John, walang anyo ng kalikuan sa Kanya. Right? Walang anyo ng pagbabago. Hallelujah. Pangalawa, truth is an aspect of God's character. Bagamat ito'y isa lang sa maraming aspeto, and yet ito'y napakahalagang katangian, kalikasan ng Diyos. Hindi pwede na ang Diyos ay hindi maging totoo dahil ito'y character niya. Ito ang character na ito, as an aspect of God's character, ang katotohanan ito ay nagde-demonstrate ng kanyang katapatan at ng kanyang reliability. So kung ang Diyos ay hindi totoo at hindi ito bahagi ng kanyang katangian, hindi siya reliable. Right? Pero siyang nagsabi, He is not a man na magsisinungaling. Right? At hindi siya magpi-fail. So that's why ang katotohanan ay isang bahagi ng karakter ng Diyos, and we can truly rely on Him. Sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon ng ating mga suliranin, hanggang sa harapan ng kamatayan, we can depend on Him. Because He is the God of truth. Ito'y bahagi ng kanyang character. He is reliable and we can trust Him. Alam niyo yung word na lying or lie, yung sisinungaling, God cannot lie. Do you believe that? Alam niyo yung mga sinungaling. Kinikwento ko kila Pastor Ed kanina, nung kami bagong kasal ni Arlene, sa Mandaluyong kami nagtatrabaho, security agency. Tinuruan ako ng boss ko magsinungaling. Sabi niya, alam mo Eli, sa business kailangan natin minsan ng white lie para mag-survive yung business natin. Well, against naman ako doon. Kaya lang inisip ko, ano bang iuutos niya sa akin? Yung isa sa operation, yung isang babae nagbakasyon. So I have to do something. Yun pala, sa lista ng mga pangalan para dalhin sa SSS yung mga benefits nila. Sabi niya, sa SEC, ang batas, 1,000 lang yata, bawat agency, 1,000 lang ang dapat na list ng mga guards. Almost 2,000 na yun. I think more pa. So ipapasa sa ang records nung dapat makapag-contribute sa SS. Randomly, kailangan mag-highlight ako ng mga pangalan. Tapos tatanggalin ko yung pangalan. Random lang. Imagine, kakaawa yung mga guard. Samantalang yung mga guard na yun, 12 oras ang trabaho, sa gabi pupunta ron, babali pa yon. Pagkatapos walang kamalay-malay na ilang buwan silang walang contribution sa SS. Inaalis lang yung pangalan nila randomly.
Hindi ko kaya. Sa mga ilang buwan kong tinisyon, yung puso ko, sa tuwing gagawin ko yun, kumakabog yung puso ko, Lord, ang hirap nito. Dahil isa sa karakter na ito ng katotohanan, first of all, di ba? Meron itong epekto, influence sa buhay natin. Ito yung nag-mold ng buhay natin. So we cannot lie. Hindi dahil hindi tayo marunong mag-lie, hindi tayo marunong magsinungaling or what. Kundi alam natin ang katotohanan. If we live by the truth and in the truth, ito'y karakter ng Diyos na dapat mag-reflect sa buhay natin. At ang mga taong nagsisinungaling, gumagawa ng kasinungalingan, they are deceiving. Mga kapatid, that's why naniniwala ko napakahalagang sinabi ng kasulatan yan. God is not a man that he should lie. Dahil yung lying doon ay may kasing kahulugan sa English word na deceiving. Kahit kailan, hindi ang Diyos mangdaraya ng sinuman. Hindi niya dadayain ng sinuman, mga kapatid. He cannot lie. He cannot deceive. And he is not a deceiver. Meron lang isang deceiver. Kilala natin yun, di ba? Ama ng kasinungalingan, siya ang deceiver. But not my God, not our God. Dahil ang katotohanan at pagiging totoo ay isang napakagandang aspeto sa karakter ng ating Diyos. Ang kanyang pagiging totoo, tunay, katapatan, pagiging reliable, sa kanyang pagiging totoo at tunay, ito ay nagde-demonstrate ng justice and mercy. Whenever ang kahit sa ating lupa, kapag sa lupa, no, sa batas natin, sa Pilipinas na lang, kapag ang mga leader natin ay nagpapairal ng likong batas, may batas na, pero, yan o, sabi pa nila, yung maingay ngayon, no, banggitin ko lang, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC, pero dadalhin talaga ng mga leader natin yung mga inaakusahan. Diba? Iba naman, nagtatago, umiiwas. Kapag mayroong hindi nagpapairal ng katotohanan, mayroong injustice. Naghahanap tayo ng justice. Ang problema, sa masamang kalagayan ng sanlibutan, wala nang makitang tunay na katarungan. Naghihintay na lang tayo ng tamang panahon na kapag ang ating Panginoon naghari na. With a rod of iron. Amen? Lahat ng justice, lahat ng katarungan, or injustice ay bibigyan niya ng katarungan. At wala siyang palalampasin dahil hindi siya likong hukom. Siya ay totoo, tunay, tapat. Pangatlo, nabanggit ko na, ang katotohanan ito ng katangian ng Diyos, truth should be reflected in the character of God's people. Mahirap isipin, mga kapatid, na tayong nagsasabing mga mananampalataya, pagkatapos we lie with one another. It's very hard to understand na kapag tayo ay mga believers and we say we have the truth, tinanggap natin ang katotohanan. Well, gusto kong tanungin, tinanggap niyo ba ang buong katotohanan ng salita ng Diyos? Yes, the fullness of word sa ating panahon. Amen? It's hard to imagine kapag may claim tayong ganun sa message, pagkatapos we lie, we deceive one another, we hide from one another. Mahirap isipin yan, mga kapatid. Because truth should be reflected sa karakter ng bayan ng Diyos. Dahil doon tayo nabubuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. And sabi ni Apostle Pablo sa Ephesians, speak with one another in truth. Na hindi lang dahil ipinangangaral natin ang katotohanan, itinuturo natin ang katotohanan, hindi lang dahil ibinabahagi natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, pero bahagi at part nito is that we live by what we preach, what we teach. Sabi pa ng mga awit, we walk the talk. Kadalasan, pag kino-quote yung sinasabi ni Pablo na
We preach with the demonstration of the Holy Ghost. Ang palaging iniisip ng mga tao, yung miracle, ang tawag niyan, divine healing, at iba pang mga supernatural na nagma-manifest sa ministry ng mga apostol. I think yun ay kalahati lang sa description na yun. Pero kung i-breakdown pa natin, kapag sinabi nating pangangaral na mayroong demonstration, I believe so may kinalaman dito yung buhay natin sa paglakad sa katotohanan. Anong kapangyarihan ba mayroon na kapag ka ipinangangaral ng katotohanan pero ang mga tao ay nabubuhay sa kasinungalingan? That's powerless. Right? That's powerless. Kaya mahirap yun na may, halimbawa sa fellowship natin, we listen sa preaching ng word of truth sa ating gawain pagkatapos. We lie with one another, may galit pala yung isa, may sama ng loob yung isa, may paglilihim ng galit at puot, pinalilipas lang ang mga panahon. And we know, hindi nakakabuti mga kapatid, right? Yan yung root of bitterness na kinakailangan mabunot. Dahil nakakahawa yan. Magulat na lang ang pastor, ang dami na palang masama ang loob sa kanya. Kasi hindi nagtatapat yung mga tao. Masama na pala ang loob nila kay pastor. We should speak truth with one another. Dahil ang katotohanan ay dapat nagre-reflect sa karakter ng bayan ng Diyos. Pangapat, in the absence of truth, human character. Basahin natin ang Isaiah 59. Isaiah 59. So verse 14, justice is turned back and righteousness stands far away. For truth has stumbled in the street and uprightness cannot enter. Verse 15, truth is lacking. And one who turns aside from evil makes himself a prey. Now the Lord saw, nakita ng Panginoong Diyos, and it was displeasing in His sight that there was no justice. In the absence of truth, human character displeases God. Ganun kahalaga yung katotohanan sa ating buhay. Yung pamumuhay ng tapat at totoo, pamumuhay ng sincere and honest. Kaya nga minsan sa mga kapatid sabi ko, maging honest kayo. Na kapag meron tayong kagipitan, halimbawa, may mga kapatid kasi yung ibang mga kapatiran, talagang simple lang ang kabuhayan. May mga iba doon na talagang pagsasaka lang, pamimingwit sa dagat. May mga times na, nasa-shorten ang budget, pagkatapos hindi makakadalo dahil sa kagipitan, walang pamasahe. And it displeases God in a way na you can be honest naman para sabihin, brother, pwede mo kaming tulungan. Gusto lang talaga namin makadalo pero walang-wala kami ngayon. Right? Amen? Para yung mayroong kasaganahan ay mapunan yung pangangailangan ng iba. At sabi ni Pablo, magkaroon ng equity, pagkakapantay-pantay. Sa Israel may mga mahihirap, pero sabi ng Panginoon, hindi niya alisin yung mga mahihirap na yon para yung mga blessed ay may paggagamitan ng kanilang labis na mga pagpapala sa kanilang mga kamay. Sometimes yung kanilang pagiging masyadong mahiyain, inililihim ang kanilang suliranin, ng kanilang problema. Hindi nagtatapat sa mga manggagawa, ang bigat-bigat na pala ng kanilang mga problema. It displeases God, mga kapatid. Kapag wala ang katotohanan na ito sa buhay ng mga tao, ang human character displeases God. Nandyan ang injustice, nandyan ang unrighteousness. Sabi ng verse 14, yung righteousness stands far away. At pagkatapos yung truth, na-stumbled lang sa street. At yung uprightness, hindi makapasok.
You know, at ang Diyos ay hindi nalulugod because of the absence of truth. Alam mo mga kapatid, it's isang mabigat na katotohanan. Kahit ako, even until now, ay nagtatanong, bakit si Jacob tinawag na Jacob? Supplanter. Pag kinote natin yung pangalan niya, Jacob yan, mandaraya yan, supplanter yan. Pero pag pag-aaralan yung scripture, kung meron mang pangdarayang nangyari, doon na sa panahon ng kinuha na niya na yung blessing kay Isaac. Pero yung una, ibinenta ng panganay, di ba? Merong exchange na nangyari. At hindi pandaraya yun. That's a good deal. Para kay Jacob. Pero kay Esau, wala sa kanyang halagang pagkapanganay. Aanin ko pa yan, mamamatay na ako. Sige, kain ako ng champurado. Kain sa champurado. Isang mangkok ng lugaw, ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay. And Jacob is being truthful. Hindi niya dinaya si Jacob, si Esau, dahil nagkaroon sila ng transaction. As he's not deceiving. In-offer niya, ibigay mo sa akin ng pagkapanganay, umuo naman yung kuya. Then another thing, kay Laban, hindi niya dinaya si Laban dahil meron lang siyang pamamaraan paano paramihin yung mga batik-batik. Kasunduan din yun, di ba? Pag mas marami ang ganito, sige Jacob, sa'yo na yan. Buong tiwala si Laban na malulusog yung mga aalagaan ni Jacob. Mas marami yung mga maayos ang kulay, kaunti lang naman yung mga batik-batik. Sige, sa'yo na yan. Kaso nakita ni Jacob yung pamamaraan paano dumami ito. Nakita niyo advantage ng paglilihi. Kaya naglagay siya ng kahoy na batik-batik sa harapan habang kumakain. Pinaglihian ngayon ng mga alaga. So in turn, may mga paraan na ginawa si Jacob pero hindi niya harap-harapang niloko o dinaya. He did not deceive ang kanyang father-in-law. Pero yung sariling ama niya, utos sa sinang nanay yun, Pastor Ed, di ba? Mamas boy si Jacob eh. Anak, kukunin na ng kapatid mo yung blessing habang nangangaso. Ala, isuot mo ito, lumapit ka, magluluto ako, dalhin mo sa iyong ama. Now, napakahalaga ng katotohanan, mga kapatid, sa human character. It's more than just teaching and preaching of the word. Kapag anong kinakain mo, yun ka dapat. So kung kumakain ka ng salita ng katotohanan, magiging bahagi ng human character mo yung katotohanan. At hindi ka mabubuhay sa kasinungalingan. Right? Ang dami pang taong nagkiklaim, ganito. Alam niyo, padalas mo ikwento kapag ginagamit na example. Yung mga believer nagsabi, nakarating na ako sa throne of God. Brother Eli, sabi niya ganon. Ang sarap-sarap doon sa 7th dimension. Walang ibang damdamin kundi puro pag-ibig, kagaya ng sabi ng prophet. Ang naroon ay pag-ibig lang. Nakarating ako sa throne of God. Sabi ko, wow. Kung uso pa yung sana all, baka mapapasana all ako. Sana all. Pero, can you imagine a person na makarating sa throne of God, maranasan ng sinasabi niyang presence ng Diyos, ng divine love, nothing else, divine love lang ang naroon. Pero a person na hinamak ang pastor na nagbautismo sa kanya, lumabas ka sa bahay ko. Pinagtabo yan ng pastor na nag-introduce sa kanya ng gospel, ng message. A person na even in their own homes ay walang maayos na relasyon. Right? Dahil hindi maaari na tayo ay magsasabing mayroong katotohanan pagkatapos sa ating human character ay hindi yan makita. It displeases God. Psalms 45 verse 4. Sabi rito,
And in your majesty, Psalms 45, tama. Yeah. And in your majesty, ride on victoriously. For the cause of truth, humility, and righteousness, let your right hand teach you awesome things. At gusto ko lang kunin yung word doon na for the cause of truth. At isa pang nature ng truth is that truth is as an abstract of quality. Sabi ng Proverbs, buy the truth and sell it not. Get wisdom, instruction, and understanding. Buy the truth. Kumbaga, as an abstract, bilang katibayan, evidence, or sabi natin, yes, evidence and certificate, parang ganun, abstract or certificate of quality. For as long as sa ating gawain na lang, for as long as mayroong at iniingatan ang pangangaral ng word of truth, and then ang truth na ito ay nagre-reflect sa human character, sa mga anak ng Diyos, sa loob ng fellowship, this truth remains as an abstract of quality. In simple words, nagiging masarap at maganda at totoong magandang quality ng pagsasama-sama for as long as mayroong katotohanan. Gaano man tayo karami, tanggalin mo ang katotohanan na yan, walang saysay. Gaano man tayo kayaman sa lupa, remove the truth, then that's nonsense. It remains a good certificate or abstract evidence ng isang fellowship ay nasa isang magandang quality ng pagsasama-sama habang ang mga tao ay nabubuhay sa katotohanan. Anong sense ng pagsasama-sama? Kahit sa loob na lang ng bahay, matawag lang na mag-asawa, pero hindi na nagsasama, hindi na nag-uusap, wala na. Right? Anong sense na tayo magsama-sama, magkikita, pagkatapos pwedeng magkakamayan, pero puro naman plastikan. What's the sense? What's the use of it? Walang katotohanan, so walang quality. Right? Pwedeng ang mga tao ay mahinahon. Okay yun. Pwede yung mga tao ay maunawain. Well, that's good. Pwede yung mga tao ay giver, matulungin. Pwede yung mga tao ay mapagpasensyoso. Maganda na makita ang church natin na ang mga tao ay mayroong pagdaramayan, pagtutulungan. Okay yun. Pero kahit man, ang lahat ng yan ay kumpleto na kung walang katotohanan. Right? Because yung quality serves as an evidence, an abstract. Truth serves as an abstract of quality. Kahit siguro marami tayong palpak na mga ugali, marami tayong mga ugaling inaayos pa. Nag-uunawaan na lang, mga kapatid. Kahit may mga ugaling kinakailangan pang i-correct, iayos ni Pastor Ed. Pero nag-uunawaan tayo at hindi natin tinatanggal ang katotohanan sa ating kalagitnaan. Then eventually lahat tayo ay maaayos ang buhay. For as long as there is truth. Pero kahit gaano tayo kababait, tanggalin mo ang truth, there's no quality there. Right? Then, pang-ilan na ba tayo? Dami pa nito mga kapatid eh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay lang kayo dyan? Truth is the opposite of falsehood. Well, obviously. Falsehood cannot, in the million years, cannot be turned into truth. Falsehood is falsehood. Truth is truth. Yan ay very opposite sa isa't isa. Hindi yan pwedeng mag-blend, hindi yan pwedeng magkasundo, hindi yan pwedeng magsama. Can two walk together except they be agree? Hindi maaaring magsama yung falsehood and truth.
One way or the other, kapag mayroong falsehood sa ating kalagitnaan, kapag yan ay hindi na nakatiis, anong sabi ni Apostol Juan? Aalis sila sa atin dahil hindi naman talaga sila sa atin. Pero dahil kung sila'y sa atin, dapat sana hindi sila umalis. Ganon kabigat yung statement ni Apostol Juan, right? Kasi kilala ni Apostol Juan kung ano siya, kung anong pagkatawag niya, at sila ay mga living witnesses. Sila yung mga buhay ng mga saksi na sabi niya sa 1 John chapter 1, sila yung mga nakarinig ng pangangaral, ng mensahe sa pasimula na itong ipinangangaral ay nagkatawang tao, nakita nila, namasdan nila, at nahawakan niya, niyakap niya. That eternal life has become flesh. Nag-incarnate sa laman yung life itself from the Father. Became flesh, and then nahawakan niya. Sila yung living witness. Kaya kung mayroong lilitaw ng mga falsehood, alam ni Apostol Juan yung kung ano-ano yung mga falsehood dahil siya ay living witness. Na ang salita ay nagkatawang tao. Hindi niya pinipilit na umalis, pero nung umalis na, sinabi niya, umalis sila dahil hindi naman talaga sila sa atin. It's the very opposite ng falsehood. Kung paano ang falsehood will remain false, truth will remain truth. Hindi na natin kailangang pagandahin, hindi natin kailangang ayusin, truth will remain truth. Kahit minsan mahirap intindihin, mahirap unawain. And then, another thing, truth is subject to proof. Kunin ko lang yung ilang mga statement dito sa Genesis. verse 14. Yet Joseph said to them, It is as I said to you, you are spies. By this you will be tested. By the life of Pharaoh, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of you and have him get your brother while you remain confined, so that your words may be tested, whether there is truth in you. But if not, by the life of Pharaoh, you are certainly spies. So nilagay niya yung kanyang mga kapatid, naiwan ng isang brother, at ipamalita, malaman, pauwiin ito, mga iba pang mga kuya pauwiin. So kailangang mayroong silang patunayan sa harapan ni Jose na sila ay hindi mga espiya. No, it's way of saying lang, mga kapatid, kung kukunin ko lang yung ilang mga statement ni Joseph dito, so that your words may be tested. Even na ang mga kapatid niya ay nagsasabi ng totoo sa kondisyon ng kanilang ama, sa kalagayan nila, sa mga pangangailangan nila, na hindi sila mga espiya. Pero may wisdom si Joseph para sabihin, kung totoo yan, gaano mang karotoo yan, kailangan niya na isubukin. No? Alam niyo, applicable yan sa buhay natin ay kahit gaano karotoo ang ating sinasabi, hindi dapat tayo umaatras kapag ang fruit na ating ipinagtatanggol ay dadaan sa scrutiny. Hindi ibig sabihin ipinangangaral mong katotohanan, hindi ibig sabihin ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, hindi ibig sabihin nito, hindi ka nasusubukin. Even the truth that we preach, even the life that we live, kung tayo nabubuhay sa katotohanan, truth is subject to proof. Hindi ibig sabihin, sabi nila, wala akong kailangang patunayan. Nagsasabi ako ng katotohanan. Okay. Pero kahit gaano katotoo, para sa iyo, sinasabi mo, that has to be tested, to tried. Kailangan subukin, kailangan patunayan. At huwag tayo umatras doon, mga kapatid. Huwag natin katakutan, mas lalong dapat tayong huwag matakot.
If we speak the truth, there's nothing to worry about. Na siguro pag nag-worry lang tayo, pag medyo malalagay tayo sa panganib, may inaalala tayo. Kaya minsan, wag na lang magsabi ng totoo. Manganganib ang buhay ko. Pero kahit gaano katotoo ang ating iniingatan sa ating buhay, ang ating mga salita ng Diyos na iniingatan natin, that is subject to proof, mga kapatid. Next, and because the Bible is the Word of God, ang truth ay laging commended by the Scripture. Of course. If this is the Word of God, hindi ito magtuturo sa iyong magsinungaling. Hindi ka nito tuturuang maglihim ng kasalanan, magtago kay pastor, kay brother. No, the Word of God will never teach you to do that. But instead, ang commendation lagi ng Word of God, yung totoo ay totoo lang. Be real. Be true. Kapag nagbigay ka ng false testimony, hindi lang ang batas ng lupa ang hahatol sa iyo, may malaki kang pananagutan, lalo na sa harapan ng Diyos. In every way, truth is always commended by the Word of God. Now, merong kasunod kanina, no, katumbas ito ng displeasing sa harapan ng Diyos ang absence of truth. Isa pang bagay ng ginagawa ng absence of truth, makikita nyo ang nature, kung sa tao na lang, kapag mayroong kakulangan sa katotohanan, ang kakulangan ng katotohanan ay isang characteristic sa kalagayan ng apostasy. Lack of truth is a characteristic of apostasy. May mga taong they're trying their best, sabi nga ng kasulatan, sasaliksik pero hindi makaabot sa pagkakilala ng tama at mabuti. May mga taong they're trying their best to learn, to search and for more, pero even then, they lack truth sa kanilang buhay. Akala natin ay yung mga tao ay nagsisikap naman, very sincere naman sila, but they lack truth. All the while, ito pala ay isang katangian, pagkakilala na kapag meron ng labis na kakulangan sa katotohanan sa buhay ng tao, ito pala ay isang kalikasan o katangian na siya ay nahulog na sa pananampalataya. Well, I do not say, hindi ko sinasabing lahat at all times, but there are times lack of truth ay nagpapakilala na may mga taong nahulog na sa pananampalataya. Kahit hindi sila magsabi, kahit may mga taong, may mga believer na hindi nag-o-open ang kanilang spiritual condition ng life nila, nakikita natin, may problema, may kulang. At dahil nag-umpisa ng backsliding. Backsliding in heart, hindi ibig sabihin lumabas ka na sa iglesia, sa church, sa fellowship. Hindi ba kahit nakaupo tayo ay pwedeng magkaroon ng backsliding ang condition ng puso ng tao? And lack of truth is a characteristic of apostasy. Jeremiah 7 verse 28, if you want to read the scripture, sabi rito, and you shall say to them, this is the nation that did not obey the voice of the Lord their God or accept discipline. Trustworthy, has perished, and has been eliminated from their mouth. This nation, sabi ni Jeremiah, did not obey the voice of the Lord their God. Kaya yung trustworthiness na wala mula sa kanilang labi, hindi na mapagkatiwalaan. Ang kanilang mga patotoo, ang kanilang mga pagpapahayag, profess ng kanilang mga bibig cannot be trusted. Dahil meron ng apostasy na nahulog na sa kanilang spiritual condition.
Then there are times, isa pang nature ng katotohanan, truth as an expression of affirmation. Hindi tayo masyadong familiar sa ganitong view. Na ang katotohanan is not only what we hear, and then what we live by. Truth is also an expression. Sa paanong paraan? Sa paraan na kapag tayo ay nagsasama-sama katulad nito, meron tayong preaching of the word, meron tayong naririnig ng mga pagtuturo, pangangaral, and if we believe na ang mga itinuturo at ipinangangaral ay katotohanan, ang respond ng mga tao ay ina-affirm nila or kino-confirm nila that that is the truth. Sa paanong paraan? By saying, Amen. Pag tinagalog nga lang, medyo bumabaw ng konti. Siya nawa. But Amen, sa English word, so be it. Pero ang amen is more than just saying, so be it. Amen is saying, yes, Lord, that is true. Yes, Lord, you are faithful and true. Kaya ang respond natin sa mga pagtuturo at pangangaral, by saying amen, we are expressing, at ito ay expression, ina-affirm natin na ang salitang ating narinig ay totoo, tunay, at ating sinasampalatayanan. Maaring hindi pa kayo sanay o yung iba hindi sanay. Kapag kami narinig, tumatango lang. Baka pinaprocess pa niya. Pero kung tayo ay fully convinced that the Word of God being preached is truth, ikino-confirm ng ating spirit. Sabi ni Paul, ang Espiritu ng Diyos kasama ng ating Espiritu. Right? Ay nagsasabing tayo'y mga anak ng Diyos. Right? Ina-affirm natin, kino-confirm natin by expressing, yes, Lord. Pero hindi may iwasan. May mga taong kapag pinaprocess nila, hindi maka-amen Siyempre. Pwede. Pero sa mga taong medyo malawak na ang unawa at naintindihan ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ba kayo sarap isipin na kahit minsan hindi natin lubos maunawaan, and yet we have this heart of saying, Lord, kahit hindi ko maintindihan, I want to say amen to your word. Hindi naman sa lahat ng panahon kinakailangang detalyehin sa atin ng Panginoon. Pero may mga bagay na mahirap unawain at ang pinaiiral natin, bagamat hindi natin naunawaan, ang pinaiiral natin ay pananampalataya. By saying, Amen, Lord, yes, Lord, to your word. Now, pagdating sa katotohanan, mayroong mahalagang essence ng truth. Ang pinakamahalagang essence ng truth is God Himself. God is the very essence of truth. Kahit gaano sabihin natin katotoo, well, ang diablo ay nagsabing kanya ang sanglibutan. Totoo rin naman yun. Pero kahit gaano katotoo yun, if God is not there, ayoko nun mga kapatid. Tama? Right. May mga taong masayang pagsasama sa pamilya, maayos ang relasyon, hindi nag-aaway, may tampuhan ng kaunti, nagbabati naman, nagkakasundong muli. Oh, lovely, ang family, naggagalangan sa isa't isa, nagtutulungan, very lovely, very commending, gusto natin yan. Tanggalin mo ang Diyos sa kalagitnaan nila, ayoko ng ganon. Hindi bali ng marami tayong problema for as long as we have God in our midst. Yung mga problema na yan, ma-overcome natin yan eventually. Tulong-tulong lang sa panalangin. But removing God, kahit gaano ka-peaceful, if God is not there, I don't want to be there. Oh, ang ganda ng buhay sa abroad. Ayoko na sa Pilipinas. Ang gulo-gulo ng gobyerno sa Pilipinas. Nagbabari lang kahit sa Senado. Mga pinuno natin, demandahan na lang ng demandahan. Wala nang batas na iayos. Kung sino lang gustong itapon sa ICC, dadamputin nila, dalhin doon. Wala na.
Kampi-kampihan na sila kung sinong susunod na tatakbo, sunod na election. Yung mga tax natin, palaki pa ng palaki. Nagkakwentuhan kami ng brother-in-law ko pagdating sa mga taxations. Kung saan napupunta. Alam niyo yung mga 4Ps, di ba? Yung mga tulong ng gobyerno. Isinusugal lang ng mga tao sa amin yun. Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Pag tumanggap ng ayuda, sa sabungan lang napupunta yun. Sa bisyo lang. Walang nangyari talaga sa buhay ng mga tao. Pagka gipit na gipit, yung kanilang mga card, ilo-loan nila yung kanilang, i-advance nila yung kanilang ayuda. Pag inutang nila yon, sanla nila yung mga card nila kasi dumadaan yung mga ayuda eh. Tsaka yung PIN number, iiwan nila. Pag nakuha nila yung utang nila, bawas na. It's either buong ayuda, uutangin, o kaya naman portion lang. Pero kung buo na, ay, wala na yun. Laki na ng kaltas nun. Yung interest pa lang ng mayor. Ang daming corruption. Pwede nating sabihin, ayoko na sa Pilipinas. Pastor Ed, sa New Zealand na lang ako, masarap doon, ang ganda ng buhay doon. Napaka-stable ng ekonomiya. Kahit kailangan magtrabaho ng okay lang, tayong mga Pinoy, matiisin naman tayo. Doon na lang ako. May simbahan naman doon, dadalo na lang ako doon. No matter how peaceful, how blessed the nation is, kahit sabihin napakarangya at napakaayos, napakamapayapa, without God, I don't want to be there. Kahit gaano kagulo sa Pilipinas, kung dito natin na-enjoy ang katotohanan at ang Diyos sa Kanyang paggawa sa ating buhay. Magtiis na lang tayo mga kapatid. Malapit naman ang rapture. Amen? Ang ating hangarin ay hindi ang makalupang mga kaginhawaan, kundi ang pangakong isang araw tayo ay sasama sa kaluwalhatian. Gaano man katotoo na mas maunlad ang ibang bansa, gaano man katotoo na mas mabuti ang buhay ng mga tao kaysa sa atin na mga nasa mensahe, it's all right. Kung alam ko na ang Diyos ay kasama ko sa loob ng mensahe, dito na lang ako. Right? Kaysa sa kanila, okay nga, maayos, mga pinagpala. You know, I don't want to be there. God is the very essence of truth. And this quality should be reflected sa ating character at sa ating mga anak. And falsehood ay kinokondena ng kasulatan. Pagdating sa mga legal context, of course, perjury, ayaw din ng batas yan. Hindi pwede yan. At iba pang mga bagay, especially sa spiritual na kalagayan, falsehood is condemned by the Word of God. Pero kapag mayroong katotohanan, ito ay ina-advocate, ito ay pinupuri, ito ay ina-acknowledge. And God takes pleasure kapag mayroong truth and honesty. Kaya nga na example na gamit ko kanina, kapag may mga taong nagigipit, ayaw magsabi. Pero matutulungan sana natin sila kung nagsasabi lang sila. Right? Kung may mga taong totoong nasa ilalim ng maraming problema, kung sila sana nagiging honest lang sa kanilang pinagdaraanan, mas marami pang magagawa ang Panginoon sa buhay nila. Because God takes pleasure sa truth and honesty. At ang truth and honesty ay marks of an upright person. Maaaring si Abraham ay nagsinungaling. Sabi niya sa asawa niya, mahal, sabihin mo kaya sa hari, tayo'y magkapatid. He lied, tinuruan pa niya magsinungaling yung kanyang asawa. Pero sino ba ang pinagalitan ng Diyos? Di ba yung hari pa rin? Si Abimelech. Sabi ni Haring Abimelech, alam mong ako'y nagtatapat. Hindi ko naman alam na asawa ito ng iyong lingkod. Oo nga, sabi ng Panginoon. Oo nga, I know. Alam ko ang iyong katapatan, kaya ibalik mo na siya. Hindi nalugod ang Diyos sa ginawa ni Abraham. But even then, kahit naman si Sarah, di ba, nang dumalaw ang Panginoon doon sa Mamre, sabi ng Panginoon kay Abraham na, on the next visit, magdadalang tao yung asawa, manganganak ka. Narinig ni Sarah, kami,
Kami matanda na kami, wala na kaming pleasure. Dugyot na. Sabi ng Panginoon, bakit tumawa si Sarah? Sabi ni Brother Branham, kung si Sarah lang ay pupuksain ng Diyos, right there and then pwedeng mamatay si Sarah. Pero hindi ginawa ng Diyos. Dahil may plano ang Panginoon na hindi niya pwedeng baguhin. Right? May pangako siya na hindi niya pwedeng sirain. Mula kay Abraham at sa sinapupunan ni Sarah, iluluwal ang pangakong binhi. Even then, mali ang ginawa ni Sarah. Hindi natin tinotolerate yun. Pero truth and honesty, marks yan ng upright person. Kung totoong nabubuhay tayong matuwid, sinisikap natin lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi para maligtas, dahil dati na tayong mga ligtas. Lumalakad lang tayo ng tama sa kalooban ng Diyos. Ang mga qualities na ito ay makikita sa atin ng pagiging totoo at matapat sa isa't isa. At ang Diyos ay nalulugod kapag meron tayong ganyang ugali sa isa't isa. Kahit pasabihin mong, Pastor Ed, mahal kita, mahal ko ang gawain, pero lilipat na ako ng church. Okay lang, Pastor Ed, di ba? Hindi naman tayo pipigilan. Sabi ni Pastor Ed, hindi pwede, tatalian kita, dito ka lang. No, we cannot do that. Ang mahalaga, you're honest. Kahit kapag hindi ka na masaya sa loob ng fellowship, bakit ka pa magtatagal? Okay na rin yung lumabas ka. Kaysa naman magsama tayo na hindi ka masaya. Just be honest. Mabuti yun para sa'yo, mabuti rin para sa amin. Di ba? Dahil wala nang anong tawag niyan? Nagkukunwari. Kung talagang naboboard ka, then be honest, be truthful, be sincere. Maging matapat kung ano ang ating damdamin. Suggestion lang naman mga kapatid, pag tayo masama ang loob natin kay Pastor, be honest. Pastor, nabigatan ako sa preaching mo, pero i-pray mo ako. Just being honest is good enough. Makita ng Panginoon kahit meron tayong mga differences, honest tayo sa isa't isa. Hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Okay ba yun mga kapatid? That's a good advice. Dahil natutuwa ang Panginoon na makita na merong truth and honesty. Regardless ano man ang feelings natin, we should be honest with one another. Speak the truth with one another. In love, sabi ni Paul. Okay. Konti na lang. Mga 10 na lang ulit mga kapatid. Okay pa kayo dyan? Kasi 1 taon na akong hindi papasyal ulit. So, sagad-sagarin ko na, no? Okay. Binasa natin kanina sa Isaiah, no? He is the God of truth. Then gusto kong iwan sa inyong ilan pang mga bagay. 5 punto na lang. Wala nang iba. God is the only one. The only true God. We can read that in Jeremiah 10:10. Kunin ko lang yung mga verses. But the Lord is the true God, He is the living God, and the everlasting King. No, wala nang iba. He is the only true God. Jehovah, Yahweh, Elohim is the only true God. No one else. Jesus is not the second person, nor the second God. Right? Siya ang larawan ng Diyos na hindi natin makita. Right? Secondly, ang pagiging truth, He is the God of truth. He alone is God, at ang kanyang pagiging God, pagiging truth, ay ipinakikita ang contrast with other gods, that other gods are false gods. Kung merong God of truth, ang mga tao ay sumasamba sa false God. Tama ba mga kapatid? Hindi sila pwedeng maging tunay na Diyos dahil isa lang ang tunay na Diyos. So any other gods, ano man ang itsura ng gods na yan, pinangaral ni Pastor Ed sa libmanan, hindi ko alam, naipangaral mo na yun dito. Another face of idolatry, kahit ano pang itsura niyan, those are false gods. Ito ay kaibahan sa
sa sinasabi natin na kapag tayo nag-uusap, well, naniniwala ako, totoo naman ang sinasabi mo. Totoo rin naman ang sinasabi ko. Para bang pare-parehong totoo. Pero pagdating sa God, there's only one true God. Right? Kahit nagkiklaim si Satan na siya ay God of this world, pwede nating sabihin, yes, totoo, siya ang God of this present world, na evil world. Even then, he's a false God. There's only one true God. Hindi pwedeng magkaroon ng iba-ibang mga dalawa, tatlong gods. There's only one true God. Okay. Pangalawa, nabanggit ko na kanina, no, God is characterized by the truth. He is the God of truth. Yan ay mahalagang karakter niya. Pangatlo, God is demonstrated, yung God's truth ay demonstrate lang ito in revelation of Himself, yung kapahayagan ng kanyang sarili in Jesus Christ. And that's why ang claim ni Jesus ay hindi pwedeng kunin ng iba. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. He is the very epitome, tama ba yung term ko? Epitome, siya yung pinaka-complete package na ipakilala ng Diyos sa kanyang sarili, na ipahayag ng Diyos sa kanyang sarili. Ang pagiging totoo ng Diyos is in Jesus Christ. He is the only way, He is the only truth, and He is the only life. Samantalang ang Spirit can bring you back to the truth. At sabi ni Jesus, walang ibang sasabihin ng Espiritu ng katotohanan dahil kung anong kanyang marinig, yun lang din ang kanyang sasalitain. Dahil because God is characterized by that truth. Then, we can see that God's words are truthful. Not just truthful. Kasi pag sinabing truthful, yung term na sa Tagalog yan, makatotohanan. Parang ganun eh. Sa programming, merong true, false, and walang trolls. Pero merong truthful. Pagka merong mga comparison ng logic. Truthful means makatotohanan. But God is more than just makatotohanan dahil siya ay totoong totoo. Ang kanyang mga words ay consistent. Can you say amen? Pero gusto ko pang gandahan. Consistently true and reliable. Oo, consistent ang Word of God. Pero hindi lang yon. Talagang nananatiling totoo. At mapagkakatiwalaan natin. His words of promise are totally true and trustworthy. Ang guarantee ng faithfulness ng Diyos ay ang mismong truthfulness ng kanyang mga pangako. Yun ang guarantee ng kanyang katapatan na ang iniwan niyang salita ay hindi nagbabago, mga kapatid. Hindi na natin hindi na kailangang gumawa pa ang Diyos ng maraming paraan para lang again and again and again paniwalain ng tao. His word itself is enough. Ang kanyang mga promises. Ang hinahanap na lang ng Diyos ay ang kanilang pananampalataya. That man should believe. Sabi ni Jesus, di ba? If you believe in God, believe also in me. Guarantee ng God's faithfulness ay ang katotohanan ng kanyang mga pangako. Kapag ang kanyang mga pangako ay nag-fail, meaning hindi tapat ang Diyos. Pero dahil tapat ang Diyos, ang katibayan nito ay ang totoong mga pangako na iniwan niya. Pag sinabi niyang babalik siya para sa atin, babalik siya para sa atin. Maaaring hindi maniwala ang mga tao, but I believe that this is true. And proven by the scripture, pinatunayan niya. There's something that we need to know, mga kapatid, pagdating sa katotohanan. Familiar tayo dun sa verse na yung talata na sinasabing, bagamat tayo ay hindi tapat. Di ba? Nalala ko si Pastor Nonoy, nangaral siya sa Bulihan, nandun din ako sa Bulihan. Paborito to ng mga tao, Lord, bagamat hindi kami tapat, salamat, ikaw ay nanatiling tapat. Totoo naman yan, mga kapatid. Pero nang i-break doon ni Pastor Nonoy, yung sermon, napakaganda. Sabi niya, lagi natin sinasabi yan. Para bang wala tayong hangaring maging tapat. Lord, hindi kami tapat. Kami lang ang nagkukulang. Hindi kami tapat. Ikaw ay laging tapat.
So, ibig sabihin ba, manatili kang hindi tapat? Hindi naman niya tatama yon. Right? Hindi dahil sa, ang Diyos lang ang tapat. Hindi naman ibig sabihin, manatili tayong hindi nagtatapat. Okay, basahin ko yung talata mga kapatid. I want to daanan ko lang saglit. 2 Timothy chapter 2, verse 11 and 13. The statement is trustworthy, for if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we are faithless, as be version, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Right? Hindi niya pwedeng ipagkaila ang kanyang sarili. Yung kanyang pangako, yung kanyang salita. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kapag tayo ay faithless, what is faithless? Ano ba ibig sabihin nito? Dalawang bagay ang akin nakita. Una, pag sinabing faithless, wala kang tiwala. Kaya huwag tayo manatiling faithless. Kasi ang pagiging faithless natin sa kanyang mga pangako, it also means wala tayong tiwala sa kanya. Kaya tayo hindi loyal, hindi tayo nagtatapat. Dahil yun ang kahulugan niyan, to disbelieve. To not trust in or rely on something. And then, ang isa pang kahulugan nito is to disbelieve, meaning to reject. So, ang taong hindi nagtatapat, faithless sa harapan ng Panginoon, is also a person who is rejecting the Lord. Nang ibig sabihin nito, to reject as false or refuse to accept something. So kapag hindi ka naniniwala at hindi ka wala kang tiwala, faithless ka sa isang bagay, ibig sabihin, itinuturing mo yung bagay na yon na hindi totoo. At tinutunggali mo or nire-resist mo at ikaw ay hindi naniniwala at hindi mo yung tinatanggap na katotohanan. Kaya, do not remain faithless. So, pag i-quote natin to, make sure, alam natin at naiintindihan natin. Hindi natin nire-reject ang Word of God. Hindi natin nire-refuse, hindi tayo nagre-refuse sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, do not remain faithless. Because the Word of God, reliable ang Word of God. Can you say amen? We can trust Him. We can trust His Word. Sabi ni Paul, He cannot deny Himself. So do not be faithless. Baka yung pagiging faithless natin, hindi lamang sa hindi na tayo makapagtiwala. Hindi na tayo, o hindi na natin tinatanggap, nire-reject na natin. Yun ang much worse ng pagiging faithless. So mag-ingat tayo mga kapatid. Because the very word itself, the scripture, all scripture is inbreathed by God. Mapapakinabangan natin ang lahat ng ito. The God that we serve is the God of truth. At ang truth na ito ay inire-relay sa ating mga buhay. Paano ba ito na i-relay sa buhay ng mga tao? Binasa natin kanina, nabanggit ko kanina, God's truth should be reflected sa buhay ng bayan ng Diyos, ng mga mananampalataya. Pero paano ba ito nagaganap? Paano ba ito nangyayari? The only thing that we can do, we need to understand na God's people should live in the light of His truth. Dito natin na-assure na mga tao ay nabubuhay sa katotohanan kapag ang bayan ng Diyos ay lumalakad sa liwanag ng kanyang mga salita. Paano ba ang bayan ng Diyos mabubuhay sa katotohanan? Ang Panginoon nangusap sa mga tao sa karamihan by parables. Sabi ng mga alagad, Lord, bakit naman sa kanila puro talinghaga ang iyong paraan ng pangungusap? Pero kapag kami ay bini-breakdown ng Panginoon sa mga alagad, di ba? Anong reason ng Panginoon?
sapagkat hindi para sa kanila. But nalugod ang Ama na sa inyo ay ipahayag. And what is the purpose? Dahil kung hindi ito ipapaliwanag ng Panginoon sa mga lagad, hindi nila ito mag-grasp ng tama at maayos. Without God revealing it to them. Pangalawa, paano silang mabubuhay kung hindi ito ipapaunawa sa kanila? Sa ibang tao, ito ay talinghaga because it is not for them. Pero dahil para sa iyo ang salita ng Diyos, i-breakdown ito ng Panginoon para sa iyo. Para ma-absorb mo. Sa magitan nito ay maipamuhay mo ang kanyang salita. Pangalawa, para makapamuhay ang bayan ng Diyos sa katotohanan, kinakailangan ng katotohanan ay salitain. We have to speak it. Sometimes yung mga bata, sabihin ng mga nanay, mga tatay, hindi ko alam. Lagi ko namang kasama sa church yan, pero hindi ko alam bakit lumaki yan ng ganito, ganyan. Lumaki ng matigas ang ulo, ganito, ganyan. Dahil akala ng mga magulang, sapat na para sa mga bata, yung nakaupo dyan at nakikinig. Oo. Pero pagdating sa bahay, may mahalagang tungkulin na trabaho ang mga magulang. Kinakailangan nilang salitain muli, i-remind ng mga bata, turuan ng mga bata. Sabi minsan ni Pastor John, ay pangaral niya na ang Sunday school, wala naman talaga noon. Kahit ang youth ministry, wala naman noon. Nagkaroon lang ng Sunday school and then youth ministry. Ang youth ministry ay para sa mga abandoned children. Mga batang inabandon na, mga batang walang kumakalinga, walang nag-aalaga, walang nagpapakain. That's why nag-build ang denominations ng ministry na ito, na create nila ang youth ministry and Sunday school para sa mga batang kailangang alagaan, alalayan dahil iniwan ng magulang, inabandon na, no? Mga kabataan na kinakailangang gabayan. Pero ang totoo, dapat ang mga anak ng Diyos, ang mga kabataan ay nasa loob din ng gawain talaga ng Panginoon. Pero kung may youth ministry, well, of course, malaking bagay yan para sa mga kabataan. We need to speak the word towards one another. Tell the truth. It's a practice na kailangan mahalagang gawin natin, mga kapatid. Ephesians chapter 5. Sabi ng Ephesians 5, basahin ko. Gusto kong bigyan ng emphasis ito. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water by the word. So paano pinababanal ang bride, ang nobya ni Kristo? By the washing of water with the word. Alam niyo ba na posible yung mga magulang, hinuhugasan yung mga anak nila, sinasabunan pa? Alam niyo yung sabunan, ano? Nasabunan na naman ako. Ibig sabihin, nasermonan. Sinabunan, pinaliguan. Puro tubig, pero pag walang salita, delikado yan. Kaya ang lino ng sinabi ni Paul dito, cleanse her by the washing of water with the word. Dahil posible, kahit ang pastor posibleng sumama ang loob, mabigat ang damdamin, magsesermon na magsesermon, pero ano na lang yun, sama na lang ng loob niya yun, pero wala nang salita ng Diyos. That's possible. There could be way na kayo nagsesermon sa mga anak, tayo magsesermon sa kanino mang mga mahal natin sa buhay. Puro sermon, pero kapag walang salita ng Diyos, hindi yun nakakatulong. Kaya ang lino ng sinabi ni Paul, by the washing of water with the word, that he might present it to himself a glorious church in a glory, having no spot or wrinkle or anything such thing, but that she should be holy and blameless. Amen. And then, another thing, you know that the Word of God ay napakahalagang salitain. Ephesians 6, the armor of God.
Isa sa mga armor natin dito ay ang sword of the Spirit. Take the helmet of salvation. Isa-isahin ko mga kapatid, no? Ayoko palampasin dahil para sa akin nakita ko magandang reminder ito sa atin. Stand firm therefore, having belted your waist with truth. Ganda, di ba? Alam niyo yung piston belt sa ROTC? Doon sa piston belt, diyan nakakapit lahat ng mga karga niya kahit yung kanyang naka-connect yun doon, yung mga armas, mga baon, yung bag niya. Somewhere there ay naka-connect ang lahat ng mga kailangan niyang bitbitin. Yung piston belt has to be strong enough para dalhin lahat ng mga ikakarga mo doon, ikakapit mo doon. At yung belt na yan also represents rank. No, kapag meron kang magandang belt, minsan nagsasabi na, isang officer ito. Pero bakit your waist with truth? Kumbaga, everything that we have has to be buckled up with the truth. It has to be the truth, not lying, not falsehood. It has to be the truth. And then, you have to put on breastplate of righteousness. Bakit breastplate of righteousness? Sabi ni Paul, you have to resist the devil. So, kailangan mo yung breastplate of righteousness. Di lang yun protection para sa'yo, it also serves something. Dahil ang kalaban natin, ang kaniyang sandata? Unrighteousness. So, ang mayroon tayo ay ang baluti ng katuwiran. Dahil ang kaaway, ang dala niya, against us ay kalikuan. Having strapped your feet with the preparation of the gospel of peace. Ang gospel of truth, gospel of peace, bitbit natin, dala natin saan tayo magpunta kapag meron tayong dalang katotohanan, may dala tayong kapayapaan. Well, sabi ni Jesus, di ba? Hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan, kundi tabak. May ibig sabihin ang binanggit ng ating Panginoon. Pag-aawain ko yung ganito, ganyan. Iba yung ibig sabihin ni Jesus. Na talagang ang truth magpo-produce ng friction sa mga hindi mananampalataya. Tama? Pero kung sa isang pamilya, pare-pareho tayong mananampalataya, dapat ang dala nito kapayapaan sa ating kalagitnaan. Hindi confusion. At kahit naman sabihin natin, papasyal tayo sa mga lugar at first time nilang maririnig ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo ay magdadala ng kapayapaan sa kanilang tahanan na dating ginugulo ng kaaway, di ba mga kapatid? Dati silang nasa ilalim ng influence ng demons at ng wickedness of this world, pero kapag ang truth ay winelcome sa kanilang tahanan, dala ng ating mga paa ang gospel of peace. Ang mga demons ay tatakas. Sabi ng Bible, ang kadiliman ay hindi magagrasp ang liwanag. Nakita ba kayo ng dilim na kahit ang lakas ng ilaw mo, nagstay? Sabihin ng dilim, kahit gano'ng kaliwanag yan, dito lang ako. That cannot happen. If there is light, darkness will flee away. No? Right? Darkness cannot comprehend it. Okay, tuloy ko lang. In addition to all, taking up the shield of faith. At bakit shield of faith? Sabi niya, you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, apparently, sa Roman soldiers, yung mga pana, yung mga sibat, hindi lang basta pana, yung dulo niyan, may apoy. Yung mga sulig, nag-aapoy, may apoy yung dulo at, papalipa rin yung mga pana. Pag ang bahay ay flammable, masusunog yung mga bahay. Sabi na isang preacher na narinig ko, sa panahong ito ni Pablo, ginamit niya example yung shield of faith na kailangan babad na babad sa presensya ng Panginoon. Tulad ng ginagawa ng mga Roman soldiers at ang iba pa sa panahon nila, sa Middle Ages, na ang mga panangga nila ay binababad sa tubig para kapag may mga pana, may suligi ng kaaway na may mga apoy sa unahan, sa dulo yan. Pag tumama yan dito sa panangga nila, shield nila na may tubig, or babad sa tubig, mas madaling ma-distinguish or ma-extinguish yung apoy. Napakaganda mga kapatid. Na example na yan. Helmet of salvation. Bakit helmet of salvation ang kailangan natin, especially sa ating panahon? Dahil sa ating huling panahon, mas lalong kini-question ang kaligtasan.
pinagtatalunan. Baka daw yung mga usong-uso yung mga UFO, yung mga alien. No? Baka daw pag na-rapture na, sabihin lang ng mga tao, ay, wala na, na-abduct na ng mga angel yung mga Kristiyanong yan. Sabi sa inyo, totoo yung alien. Wala silang kamali-mali, totoo namang may rapture. At talagang nawala ng mga anak ng Diyos. Para sa kanila siguro, alien lang. And even in our time, kine-question sa ating panahon talaga ang salvation. That's why we have to be strong. Magkaroon tayo ng strong foundation about the gospel of our salvation. And finally, the sword of the Spirit. At yung sword na yan ay walang iba kundi ang Word of God. Pag-aralan niyo yung Word of God dyan, hindi yan logos. Search niyo sa Greek word. Hindi yan word na John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito ay rima. What is the difference of logos and rima? Rima is more on theme, idea, concept. That's logos, but rima is more on the spoken word. So imagine, ang sword of the Spirit ay hindi yung intellect, hindi yung knowledge, hindi yung deep understanding and revelation ng mga revealed word. The sword of the Spirit is the spoken word. Napakahalaga. Paano ang katotohanan pinalaya tayo ng katotohanan? Hindi dahil marami tayong na-absorb na truth. The truth will set you free. How? You have to speak it. Not to keep it and say, oh, thank God sa revelation na aking natanggap mula sa pulpito'y pinangaharal ng katotohanan ng salita na nito. Well, that's good. Pero paano ka makikinabang ng tagumpay, kalayaan sa buhay at sa iyong buong sambahayan? You have to speak the word. Ano man ang tinanggap natin, ito isang data para sa atin, gamitin natin. No? Hindi applicable yung sinabi ni David, Thy word have I kept in my heart, upang ako hindi magkasala. Hindi yun applicable, mga kapatid. Sinasabi lang ni David na mahalaga sa kanya ang word of God. Pero ang sword of the Spirit is we speak the word. Kung meron kang anak na kailangang payuhan, tulungan ng asawa, kapatid o sino man, you have to speak the word. That's how, yan ang paraan kung paano nagiging effective ang sinabi ni Jesus. And you will know the truth, and the truth will set you free. You have to speak it. Sabi ng mga tao, hindi ba ang mga anak natin, makita lang yung example ng ating pamumuhay, action speaks louder. Minsan, overused na yun, no? Action speaks louder than words. Para sa mga bata, pwedeng nanonood sila at makita nila. Pero alam nyo kung anong confusion sa mga bata? Yung action mo, like kang nasa church, umaawit, nagpupuri, ang sarap tingnan ng nanay ko, ang tatay ko, ang alab-alab magpuri at sumamba sa Diyos. Pero pagdating sa bahay, kung ano-anong laman ng salita ng bibig. Yung mga bata, mako-confused. Hindi sila magtitiwala sa iyo, hindi sila confident sa pananampalataya ng magulang. Kaya mga bata ay tumitigas sa mga ulo. They do not only watch how you live, nakikinig din sila how you speak. Pagsamahin mo yung dalawa na yan, napakabuti. Not only how and what you say, you speak to them, but also how you live. Faith without work is dead. No matter gaano kabuti yung ating salita, kung walang gawa, ito ay kulang sa harapan ng Diyos. Okay. So I'm closing, konti na lang mga kapatid. Napakahalaga na maintindihan natin. Not because we have the truth and we say we have it, pinaunawa natin ang truth, magandang maintindihan natin ng nature itself ng katotohanan. So magitan nito, mas magiging wise tayo sa pagtingin sa mga bagay-bagay. As we live by the truth and live by the Word of God. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Can we say praise the Lord? Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Lord God, we thank you for your word, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa encouragement, Lord, and keeping us, Panginoon,
focus on your word. Panginoon, I pray that this would be a blessing. Panginoon, maingatan sa aming mga buhay. As we continue on to follow, to live by your truth, by your word, may we realize, Panginoon, how blessed your people are, Lord, sa huling mga araw na ito, na kami, Panginoon, we are kept by your promises, by your truth, Lord. Hallelujah. Kung wala ang gabay ng iyong salita, Panginoon, sa aming buhay, ito ang tanglaw sa aming mga daraanan, ito ang ilawan sa aming paa, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapadala ng iyong katotohanan sa aming buhay, Panginoon. Without it, Lord, saan kami patutungo, saan kami pupunta? Salamat sa katotohanan na dumating sa aming panahon. At Lord God, hindi nawa kami, Panginoon, magkaroon even to think, Lord, about to make our own truth. Dahil walang ibang totoo kundi ikaw at ang iyong mga salita. Father God, ikaw ang tumanggap ng lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, Panginoon, sa oras na ito. We want you to be magnified and be glorified in our midst, Panginoon. Bless the preaching of your word sa puso ng iyong mga anak, and may it be a blessing at baunin namin wherever we go. We give you all the glory and praise. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mari ba tayong umawit? Tumay tayong lahat, mga kapatid. Awitin natin ang isang awit. I love this song. Minsan, ang katotohanan ay nagiging isang mabigat na bato, pangwasak sa buhay ng ibang tao. Pero sa atin, sa katotohanan ito, dito tayo nakatayo, mga kapatid. Right? Sabi ng awit, this is the truth that we follow, and it will remain true tomorrow and forever. Let's sing a song.